lahat, mga nag-alay ng banal na misa bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Ray and Maria Elena Bailon, Mark Oliver and Lloyda Cruz, Kasutomo and Digna Kurahasi, Danilo Daphne Mangulabnan, Recto and Digna Pangilinan, Benigno and Adelaida Reyes, Eden Gonzalez, Michael and Amy Gonzalez Malana, Romarico and Joy Gonzalez, Meli Reyes, Merlin and Felisa David, Danilo and Apo Aniway Bailon, Virginia Cao, J.M. San Jose, Resi and Feli Laksamana, Estelito Jr. and Aileen Malyari, Marcelino and Cristina Evangelista, Normita Babes Evangelista, Tony and Bel Reyes, George and Susan Alcazar, Edwin and Gigi Rivera, Simon Lim Jr., Santi and Ami Rivera, Saldi and Imelda Estolas, Rino and Luzana Luktu, Desa Joy Sale, Romero and Lolita Celso, Geo and Lina Leoni, Jose Roy and Linda Sagum, Javier and Cecilia Luktu, Severino and Noreen Sagum, Gina Liwag, Joey and Ami Buko, Aldrin and Sharon Buko, Nene San Jose, Justin Canasa, Mike and Eloisa Majed, Antonio Mariano, Jory and Christy Malyari, Melvin and Mayela Canlas, Ellen De Leon, Raul and Medi Cacho, Susana Cunanan, Conching Cunanan, Miller and Maricar Limhoco, Brian and Marivic Suarez, Loretta Bautista, Joel and Grace Santos, Mike and Edna Sanguyo, Half Dozen Egg Trading, Nar and Laarni Castro, Lito and Rosana Francisco, Romy and Pasing Reyes, Edgar and Lilibet Manango, Arnold and Evelyn Wigan, Carlos Michael Santiago, Leonarda Gonzalez, Serapin and Adoracion Malyari, Ed and Lisa Abrenica, Lucky and Erica David Cruz, Nerissa Cano, Sirisa Cano, Almario and Sol Ramirez, 3A's Kids, Randy and Vilma Castro, Gani at Marivic Lacanilao family, Nardo at Linda Mariano, Elisa Garcia, Rene and Maring Cao, Abelardo and Lucy Pangan, Orland and Femia Sagum, Severino Jr. and Hubing Mariano, Oliver and Rosel Santos, Bahay Pari High School Batch 74, Nicolas family, Orly and Joan Sanchez, Joanna Magat, Ana Marie Magat, Len Manango and family, Pile family, Enrico and Elvira Lansangan, Marjorie Mangulabnan, Arnel Nasal and family. Pasasalamat sa kaarawan ni na Ate Rosing de la Cruz, Armar Limpin, Lori Magtoto, Jason David, Elizabeth Sagum. Para sa espesyal na intensyon ni na Maria Teresa Blas, Macapagal family, Richard and Maria Celeste de Guzman, Remy and Sita Maglangke, Marcelisa Cunanan, Greg and Adele Bulos, Josette, Micaela, Rafael, and Gabriel Texon. Para sa personal na intensyon ni na Donna Lisa and Anthony Fajardo, James Don David and Tina David,
and Erica and Lucky Cruz, Annie Rose Santo Tomas. Para sa pagaling ni na Flor Eugenio, Kyla Mangyu, Chase Mangyu, Rose Mangyu, Kenneth Paul Mangyu, Camille Mangyu, Kevin Mangyu, Lucia Salazar Mendoza, Lucia Cruz, Maria Elena Bailon, Mark Loxina at ang kanilang pamilya, Catherine Santos, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Angelito Jr., Rustica, Esperanza, Gregorio Jr., Crescencia, Arceli, Evelyn, Rosario, Apolonio, Wilfredo, Cristina, Minerva, Milencio, Lisa, Arturo, Lydia, Luisito, Apolonio, Oscar, Norma, Anacleta, Nena, Adoracion, Domingo, Jesus, Conrado at Richard. At para rin po sa kaluluwa ni Rolando. Pasasalamat ni Elizabeth Castro. Salamat po.
pagdiriwang ng banal na misa, ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Logan Micael at Conrado. Po ang lahat. Maria,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ang Espiritu Santo. Bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen para sa amin, pagindapatin mong kami maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at naninikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan ng kasamaan. Dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit, mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon. Hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at ang mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami, niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling bigyan ng puwang sa lupaing ito na iyong itinangi. Matira sa amin at muling isinilay sa amin ang iyong paningin at bigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami ng mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaang pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayong uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglayang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahangon niya at binubuhay. Walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo ng inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya
Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Panginoon na walang hanggay atin ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan na huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. First time ko pong magmisa dito sa inyong napakagandang simbahan, ang tahanan ng ating magandang birhen, ang Nuestra Señora de la Merced. At ako po'y nagagalak na nakikiisa sa inyo bilang paghanda sa inyong dakilang kapistahan. Ang tanong po sa ating lahat, ano po ang ay pagmamalaki mo sa iyong buhay ngayon? Ano po ang masasabi ninyong naipundar ko to, naibigay ko to, pinagpaguran ko to, para sa akin ito, deserve ko ito? Ano ang mga bagay na may pagmamalaki mo sa ibang tao o kaya naman sa harapan ng Diyos? May pagmamalaki mo ba ang mga ipon mong pera sa bangko? May pagmamalaki mo ba ang mga titulo mo ng mga lupa at ari-arian? Ang lahat ng yaman dito sa mundo ay para sa mundo lamang. Dahil sa araw ng iyong kamatayan, lahat ng yan iiwan mo. Lahat ng naipundar mo, lahat ng inimpok mo sa bangko, mga lupa, mga ari-arian, mga business, lahat ng yan iiwan mo dito sa mundo. Yun po ay isang katotohanan sa ating mga nabubuhay. At baka pag-awayin pa yan ng iiwan mong pamilya. Mag-aaway ang iyong mga anak, pinag-aawayan ang dugot pawis mong
pinaghirapan. Ano ang may pagmamalaki mo sa Panginoon? Ang iyong kagandahang tao? Pagkamakisig? Maganda ang kutis mo? Maganda ang iyong figura? Pinapaayos mo ang iyong katawan? Ito ba'y maidadala mo? At sa harapan ng Diyos, sasabihin mo, Panginoon, ito po'y Vicky Bello. Ito po'y only Bello touches my skin, Lord. Darating ang oras, darating ang panahon nang hihina ang iyong mga tuhod. Ang iyong mga mata ay lalabo. Ang iyong mga tenga ay hindi na makaririnig. At ang iyong mga alaala ng kahapon, darating ang panahon, baka magka-Alzheimer's ka pa. Ang kapangyarihan, kasikatan, darating ang panahon na bababa ka sa pwesto. Darating ang panahon na kung saan may papalit na mas magaling. Darating ang panahon na kung saan tayong lahat na may otoridad at kapangyarihan ay bababa sa ating kinauupuan. Alam niyo po, ang lahat ng bagay na aking nabanggit ay biyaya mula sa Panginoon. Saan nga po ba nagkakatalo-talo sa paggamit ng mga bagay na ito? Ang kayamanan ay isang biyaya sa Diyos. Kung gagamitin mo ito ayon sa pakay ng Panginoon, good job. Ngunit, kung gagamitin mo ang iyong kayamanan upang ikaw ay maging isang mayabang, sakim at matapobreng tao, tingnan mo ang iyong buhay. Kung gagamitin mo ang iyong kagandahan, kung gagamitin mo ang mga talento at biyayang ipinagkaloob ng Panginoon, good job. Dahil ang mga biyayang ating tinanggap, hindi lang para sa iyo, kung hindi para rin sa ibang tao. Blessings are meant to be shared. Biniyayaan ka kasi alam ng Panginoon na ibabahagi mo ang mga ito sa ibang tao. Kapangyarihan at kasikatan. Kung gagamitin mo ito upang magsilbi, good job. Dahil para dito ang pakay na ito, ang magsilbi at gumawa ng tama't mabuti sa iyong kapwa. Hindi lang sa gobyerno, maging sa sarili mong pamilya. Kung ikaw ay isang ina, tanungin mo ang iyong sarili, ako ba'y nagiging isang tunay na ina sa aking mga anak at asawa? Kung ikaw ay isang ama, ikaw ba ay isang magandang halimbawa sa iyong mga anak o nagiging napapariwara lamang ang buhay ng iyong pamilya? Magagamit natin ang mga ito nang naaayon sa kalooban ng Diyos at hindi ng ating kalooban. Sapagkat kung uuna natin ang ating personal na kalooban, ang mga bagay na ito'y maaabuso at hindi magaganap ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sa ating nabasang ebanghelyo, narinig po natin kung papaanong tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo upang magmisyon. Ipangaral ang mabuting balita na ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na. Ngunit meron siyang panuto, meron siyang mga habilin na kailangang tupdin. And perhaps, if we live out this instruction coming from the Lord, hindi po tayo papasa. Hindi po tayo magkakaroon ng good job. Ano po ba ang sinabi ng Panginoon? Isusugo niya ang kanyang mga alagad at ito ang kanyang habilin. Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, kahit supot, kahit tinapay, kahit salapi o bihisan. Sa modernong panahon po, tila napakahirap gawin ng utos ng Panginoon. Wala kang salapi, wala kang pagkain, wala kang ekstrang pagbibihisan, wala kang proteksyon. Ngunit tandaan po nating lahat na hindi naman sasabihin ng Panginoon o ipag-uutos ng isang bagay nang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. We are all called to depend and to trust in the loving care of our Father. Ang Diyos Ama ay isang mapagkalingang Ama at ibibigay niya, ipagkakaloob niya, anuman ang iyong pangangailangan.
Minsan siguro dumarating sa punto ng buhay natin na walang-wala ka na, hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala ka ng pera, hindi mo alam kung saan ka lalapit, pero lo and behold, God will send a person. Bibigyan ka ng pagkain. Kumare, ito ulam mo. Kumare, magbabayad ako ng utang. No? Kumare, ito pala yung God will provide. At kung mananalig ka sa Panginoon, hindi ka mapapabayaan. This is the assurance of the Lord, that if you will put your trust in Him, He will take good care of you. Sa ating pong mga kapatid na may edad na, alam niyo po sa buhay ninyo na hindi po kayo pinabayaan ng Panginoon. May mga bagay at punto sa buhay ninyo na para bang susuko na kayo, ngunit nagpadala ang Panginoon ng mga instrumento ng mga tao na tutulong sa inyo. Ang buhay ay isang paglalakbay. Paglalakbay na kung saan hindi natin kailangan ng mga magagarbong bagay. Simple lang ang habilin ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. You don't need extra money, you don't need extra clothes, you don't need extra food, but you need extra faith in the Lord. Yon ang kinakailangan nating dalhin at baunin. Isang malalim, isang solidong pananampalataya mula sa Panginoon. At ikaw ay hindi mapapabayaan sapagkat ikaw ay mahal ng ating Panginoon. Humayo po tayo sa ating paglalakbay dahil alam po nating hindi tayo pababayaan ng Panginoon. No matter how difficult your life is at this moment, kung may problema ka, kung may hindi ka kausap, kung meron kang kagalit, may sakit ka, ano man ang pinagdadaanan mo, always remember, you put extra faith in the Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Maligayang paglalakbay po sa inyong lahat. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpapalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Sa bawat panalangin ating pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan nawa ay patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na magiging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumaon naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ng pagsaksi nito sa aming buhay.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kayo mga kapatid, na ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay pagindapatin na kalugdan mo ng aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang kapistahan ng mahal na ina ng Diyos, ang Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat,
ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magkatawan na dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Heso Kristo, ang kordero ng Diyos, ang anak ni Maria. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hahayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Padre Pio ng Pietrelcina, San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa, San Serapion, San Pedro Nolasco, San Jose, Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo naming sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal naming sa mahal na Birhen de la Merced at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapatin na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Viva Nuestra! Palakpakan po natin ang ating mahal na Ina. Sa ngalan po ng ating Hermanidad 2021, pinamunuan ni Boss Ray Bailon at Ate Loida De Leon, TikTok Cruz, taasan po ng kanilang mga kasama sa Hermanidad. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin na kasama natin na nagalit ng asiwa sa misang ito. Ngayong ika-8 araw ng ating pagnonobena, parangal
sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ating pong mga kapatid sa Barangay Bisal Santo Cristo Chapel Pastoral Council, pinamunuan ni Pangulong Roland, Roland Enriquez, 10 ng kanyang mga kasamahan, ating mga kasama sa Sangguniang Barangay ng Santo Cristo, pamumuno ni Kapitan Dolby, ating pandangguhan at kabataan ni Santo Cristo, ating mga lectors and commentators sa parokya at parish choir, nakasama natin. Palakpakan po natin sila. Bukas po ang mga mangangasiwa sa ating huling nobena, huling araw ng pagnonobena natin, parangal sa Nuestra Señora de la Merced, ating mga kapatid sa Barangay Bahay Pari SRC, PPC, PFC, Sangguniang Barangay ng Bahay Pari, pamuno ni Kapitan Alvin, Kapatiran kay Maria, Pandangguhan at Kabataan ng Bukana, Greeters and Collectors, SK ng Bahay Pare, at Candaba, CB Toda, ang ating pong mga kasama. Bukas po ang magmimisa ay ang ating mga dating kura paroko dito po sa Bahay Pare, Father Steve, Father Mai, at Father Pete Sichon. So, inanyayahan po ang lahat. Muli po, tayo po ay pinapaalalahanan para sa ating pagsunod sa IATF protocols at social at physical distancing. Lalong-lalo na po sa araw ng ating kapistahan, kung pwede po tayo mag-face mask at face shield sa ating pong pagsisimba, maintaining social distancing. Ang mga misa po sa kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced sa Biyernes, Septyembre 24, ay alas 12 ng hating gabi, alas 5, alas 6:30, alas 8, alas 9:30 ng umaga. Ang binyagan po ay alas 11 ng umaga, alas 3, alas 4:30 ng hapon, alas 6 at alas 8 ng gabi. Pagkatapos po ng ating isang alas 9:30 ay bababa po ang mahal na Nuestra, kasama po ng ating mga hermanidad at imo-motorcade po dahil bawal ang prosesyon. Imo-motorcade po ang mahal na ina. Ito po ay limitado lamang sa 5 sasakyan at sasakyan po ng mga ng ating hermanidad dahil na rin po sa pagsunod natin sa physical and social distancing at protocols ng IATF. So pinakikiusap po sa lahat ng dadaanan ng mahal na ina, ng imahe ng mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, kung mangyari, kayo maglagay ng kandila po sa harapan ng inyong tahanan. Na po, siya po'y iikot dito sa Bahay Pare. Pagkatapos po ng alas 6 na misa ay sa piyesta, alas 6 ng gabi, ay muli po yung katulad ng ginawa natin, following social and social distancing, ilalabas po muli ang mahal na Nuestra doon sa harapan pagkatapos po ng maikling prosesyon mula dito hanggang sa labas ay ang fireworks. Tapos ibabalik na po ang Nuestra para sa alas 8 misa na pansara sa ating kapistahan. So inaasahan po ang ating pagdalo at ang ating pakikiisa, ligtas na pakikiisa sa kapistahan ng ating mahal na ina. Sunod po, muli nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tumulong, sa lahat po ng tutulong pa sa ating Hermanidad 2021. As of kanina po, meron na po silang nalikom na more or less 700,000 yung ating Hermanidad. Sa mga gustong tumulong po at tutulong pa, lalong-lalo na po yung nilapitan ng ating mga SRC at ating mga barangay na po malugod po namin tinatanggap ng inyong tulong at nagpapasalamat po kami. Yung pong magbibigay ng mga pagkain sa mismong kapistahan, kung pwede po mag-signify po tayo sa opisina bukas para po matansya namin, matansya po ng food committee kung ilan po yung ihahanda para sa mga magsisimba. At kung sino po yung gustong magbigay ng pagkain, yung sinabi ko nga, kung magluluto kayo ng isang plangganang menudo, pakidagdagan nyo po ng 5 planggana, yung dagdag, ibigay nyo po sa simbahan. No po?
para po tayo magkaroon, ipamimigay po natin yun sa lahat ng nagsisimba at sa lahat ng deboto dahil po bawal nga po yung makipamiesta ngayon. Kahulihan po, nagpapasalamat po tayo sa paring ng asiwa sa ating misa. Actually, sa ating pong mga misa, dalawa po yung paring nagtitiktok na KMJS pa po yung dalawang ito. Yung isa si Father Ferdy na taga Gimba. Ngunit si Father Fiel po kasama pa sa mga awardee ng nagtitiktok sa social media influencer. Tayo po ay nagagalak at very proud kay Among na ginagamit niya ang social media para sa pangangaral. Na po, i-follow niyo po siya, Fiel Pareha, kahit po sa Facebook at sa Among, okay mo? Na po, kahit sa TikTok po, na po, yung araw-araw po meron po siyang panalangin, meron po siyang pagninilay sa Ebanghelyo. Na po, nagpapasalamat po tayo sa kanya kahit first time niya pong magmisa, pumunta dito sa ating parokya. Ang Parish Vicar po ng Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City, taga Macabebe po, Pampanga, natapos po sa ating seminaryo sa Mother of Good Counsel. Pasalamatan po natin siya sa pamamagitan ng masigabong palakpakan, Reverend Father Fiel Pareha. Dakala salamat, Among, yung kaya kang inspiration para kaya kami. Panghuli po, gaya ng ating ginagawa, pasimula pa ng ating pagnonobena, isang konting tulong po para sa ating mga kapatid na na-COVID sa Barangay Santo Cristo. Tinatawagan ko po si Pangulong Roland Enriquez, ang CPC o CPC po ng Santo Cristo, kung nandiyan po ang kanilang kapitan, Kapitan Dolby, at yung ating pong Hermanidad 2021, pinamumunan ni Boss Ray Bailon, Ate Loida Cruz, Vice Hermano Boy Pax Gonzales, Vice Hermana Catherine Cruz, 10 po ng kanilang mga kasamahan. Sige po. Kasama po ang ating Pastoral Council President, Ate Cynthia. Kahulihan po, magsitayo na po tayo. Bukas po sa kapistahan ni Padre Pio, bago po yung ating pagkakamandula, sa oras po ng ating pagkakamandula, tayo po magkakaroon ng healing prayer po at pagpahid ng langis, lalong-lalo na po sa mga may sakit. Sa oras po ng yung alas 4 ng hapon, tayo po ay magkakaroon ng pagpapahid ng langis para po sa mga may sakit o kung hindi makakapunta yung mga may sakit ay yung mga kapamilya po nila. Salamat po. Salve Regina. Suspiramus, gemente
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva! Viva Nuestra! Viva! Viva Apo de la Merced! Viva! Viva Nuestra!